Good afternoon, everyone. My name is Ken Brian Rosario. Good afternoon po, ma'am. And my topic is all about the alternative energy and the difference between the renewable and the alternative energy. First is yung explanation is alternative energy. Alternative energy refers to energy sources there's other than fuels. This includes of renewable source and nuclear. Nuclear is not classified as renewable energy resources. Renewable energy sources is produced from sources that do not deplete or it can be replenished within the human lifetimes. The nuclear is produced from minded elements like uranium and thorium which cannot be replenished. Next slide is ito naman po is yung the key difference of the between the renewable and the alternative energy. First we have ito between the renewable and alternative energies may seem trivial, but the terms are so frequently used that is important to understand the difference. Generally the alternative energy sources are looked upon favorably because they do not directly emit the greenhouse gases into their production, but of course of terms of energy have their own cost benefits and trade-offs. um Yun, and also the renewable energy sources are not exactly the same as the alternative energy because although para sila ng alternative at renewable energy, kaya nila i-cut down on carbon emission. There is a stark difference between the two. Alternative energy is not the infinite supply, unlike the renewable energy, which, as the name suggests, is always available, similar to solar energy. Thank you, and my before my end of my report, my reflection of these topics. The alternatives of energy are the future energy sources that will help the sustaining the environment, as well as help the minimizing the dependency on conventional energy sources. This means energy produced from alternative sources does not contribute to the greenhouse effect that cause the climate change. And that's all. Thank you. And next reporter is John Paul Tanal. Especially to Ma'am Jeanette. This is my report, Resources of Alternative Energy. Renewable energy. Renewable energy is the useful energy that is collected from renewable sources which are natural reflected on human timescale, including carbon, natural resources like sunlight, wind, rain, tides, wave, and geothermal heat. Renewable energy. Ibig sabihin ng renewable energy ay isang pakipakinabang na enerhiya na maaari nating makuha sa ating kalikasan kagaya ng init ng araw, hangin, lakas ng ulan, agos ng tubig at init ng planeta. Ang mga enerhiyang ito ay maaari nating kolektahin at iproseso upang maging pakipakinabang at magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay dahil maaari itong iproseso para maging thermal na electric energy. A renewable energy source means energy that is sustainable, something that can run out or is endless like sun. It means sources of energy that are the alternative to most commonly used non-sustainable sources like coals. Ang renewable energy ay hindi nauubos at lagi nandiyan, nasa paligid lamang. Nasa paligid lamang natin palagi at ito rin ay ating magagamit upang pamalit sa non-renewable sources na kadalasan na gamit ng ating mga electric company like fossil fuel, natural gas, coal. So, sapagkat ang pagproseso upang maging electric energy ay malaki ang naitutulong sa pagbabago sa ating pagkasira sa ating mundo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, maraming uri ng renewable energy. Solar energy
energy is the from the sun that is converted to thermal or electric energy. So, ibig sabihin, ang solar energy ay yung init na nagmumula sa araw at maaari nating ma-kolekta at i-convert o iproseso para maging pakipakinabang na enerhiya na maaari nating gamitin sa ating tahanan. Ang pagproseso ng init ng araw ay nagagawa dahil sa espesyal na gamit ng tinatawag na solar power system. Ito ay isang sistematikong paraan sa pag-collect ng init ng araw mula sa ating solar panel. Ang init na ito ay ikino-convert ng ating solar panel upang maging direct current at ipunin natin ito sa isang baterya. Pagkatapos nito ay gumagamit tayo ng inverter upang maging alternative current or easy ang ating energy at magamit natin ito sa ating mga tahanan. Number 2, wind power. Wind power or wind energy is the use of wind to provide mechanical power through the wind turbines to turn electric generator for electric power. So, ang wind power daw ay isang wind energy naman ay isang uri din ng renewable energy na gumagamit naman ito ng hangin at ito ay kadalasang ginagamit sa mahangin at matataas na lugar gamit ang interval winds or kinukolekta nito ang current energy at nilalagay sa isang baterya. Gumagamit din ito ng step-up inverter or inverter para bigyan tayo ng alternative current na maaari nating gamitin sa ating mga tahanan. Hydropower. Hydropower use is a fuel water is not produced or used up in the process because the water cycle is endless, constantly charging system. Hydropower is the considered a renewable energy when flowing water is captured and turned into electricity. It's called hydroelectric power. Hydropower energy, dito naman daw ay ginagamit natin ang tubig o agos ng tubig upang makagawa tayo ng renewable energy. So, yung agos ng tubig dumadaan sa ating mga water turbine na nagpo-produce ng direct current output na iniipon natin na nilalagay sa isang baterya at tsaka natin gagamitin ng inverter upang magamit natin. Kung maririnig natin ang salitang hydropower plant, ito yung mga planta na nagpo-produce ng energy gamit ang tubig sa mga dagat o kaya naman sa mga dam. Nuclear power plants are the type of power plants that use process of nuclear fission in order to generate electricity. They do this by using nuclear reactor in combination with the Rankine cycle where the heat generated by the reactor converts water in steam and spin a turbine, and the generator nuclear power provides the worldwide around 11% of its total electricity, with the largest procedure being the United States and France. Aside from the source of heat, nuclear power plants are very similar to coal-fired power plants. However, the required different safety measure since the using nuclear fuel basically different properties from coal or other fossil fuel. They get their thermal power from the splitting the nucleus of atoms in the reactor core, with the uranium being the dominant choice of fuel. The world today, thorium also has potential use in the nuclear power production. However, is the not currently is the use below the basic operation of boiling water power plant, which is the main component of the water plant along with the generation electricity. Isang nuclear power plant ay mahalagang bahagi ng isang planta ng kuryente dahil naglalaman ito ng gasolina at ang reaction
ng nuclear kasama ang lahat ng mga produktong nuclear ay pinagmumulan ng init para sa planta ng kuryente tulad ng boiler para sa isang planta ng carbon, and uranium ay nangingibabaw sa nuclear fuel na ginagamit sa mga nuclear reactor. So bukod sa kanilang paggamit sa pagbuo ng kuryente, may iba't ibang mga uri ng nuclear reactor na ginagamit para sa paggawa ng plutonium, ang pagpapaandar ng mga barkong sasakyan, paghimpapawid at shade light kasama ang pananaliksik at mga layuning planta ng kuryente ay sumasaklaw hindi lamang sa reactor kundi pati na rin sa mga cooling tower, turbine generator at iba't iba pang sistemang kaligtasan ng mga power plant. Yung ng isang hydroelectric complex ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kapaligiran, lalo na sa pagkawala ng lupang tanim at pag-alis ng populasyon. Sinisira din nila ang natural na ekolohiya ng ilog na kasangkot na nakakaapekto sa mga tirahan at ecosystem at mga pattern na siltation o erosion. Bagamat maaaring mapawi ng mga dam ang mga panganib ng pagbaha, ang pagkabigo ng dam ay maaaring maging sakuna. Noong 2021, umabot sa halos 1,400 GW ang global installed hydropower electrical capacity. Ang pinakamataas sa lahat ng renewable energy ng teknolohiya, ang hydroelectricity ay gumaganap ng isang nangungunang papel sa mga bansang tulad ng Brazil, Norway at China. Ngunit may mga geographical na limitasyon at mga isyu sa kapaligiran. Maaaring gamitin ang tidal power sa mga baybayin ng rehiyon. Hydroelectricity or hydroelectric power is the electricity generated from hydropower water power. Hydropower supplies on 6 of the world's electricity, almost 4,500 TWh in 2020, which is the more than all other renewable sources combined, and also more the nuclear power. Hydropower can provide large amounts of low carbon electricity on demand, making is the key elements of creating secure and clean electricity supply system. A hydraulic power station that has a dam and reservoir is the flexible resource, since the amount of electricity produced can be increased or decreased in seconds, minutes, and response to varying electricity demands. Once a hydroelectric complex in the constructed and produce no direct waste and almost always emits considerable less greenhouse gas than fossil fuel power energy plant. However, we constructed in lowland rainforest areas, wind parts of forests and inundated, substantial amount of greenhouse gases may be emitted. My name is Antonio D. Yongkong, and this is my topic, source of alternative energy. Biofuels. Ang biofuels ay gawa sa mga organikong bagay katulad ng mga dumi, hayop at halaman. Ang pinaka-common na halimbawa nito ay corn ethanol, biodiesel, and biogas. Renewable din ito dahil ang iba sa kanila ay galing sa halaman na kung saan pwede mo ulit itong patubuin. Ang natural gas naman ay gawa sa paghahalo-halo ng mga hydrocarbon. Mga pangunahing halimbawa nito ay methane, ethane, butane, and propane. Geothermal power. Geothermal energy naman ay nakukuha sa ilalim ng ating earth crust. Sa madaling sabi, ito ay ang init sa loob ng ating planeta. Hinaharvest nito ang init ng
init sa loob ng ating planeta at kino-convert ito bilang energy. This is my report about wind energy. Ano nga ba ang wind energy? Ang hangin ay ginagamit upang maagawan ng kuryente sa pamamagitan ng pag-convert ng kinetic energy ng hangin na gumagalaw sa kuryente. Sa modernong wind turbines, pinapaikot ng hangin ang mga rotor blades na nagpapalit ng kinetic energy sa rotational energy. Halimbawa nito, yung sa LEC. Yung LEC, pag inihipan mo siya gamit yung pag binlow mo yung LEC, gagana siya or iikot siya. Biomass energy. Ano nga ba ang biomass energy? Ang biomass energy ay renewable organic material na nagmumula sa mga halaman at hayop. Ang biomass ay naglalaman ng nakaimbak na chemical na enerhiya mula sa araw na ginawa ng mga halaman sa pamamagitan ng photosynthesis. Ano nga ba ang photosynthesis? Ang photosynthesis ay ang proseso kung saan ang mga halaman ay gumagamit ng sikat ng araw, tubig at carbon dioxide upang lumikha ng oxygen at enerhiya. Tidal energy. Ano nga ba ang tidal energy? Ang enerhiya ng tidal ay kapangyarihan na nalilikha ng pag-alon ng tubig sa karagatan sa panahon ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Ang tidal energy ay isang renewable source of energy. Again, good afternoon to our Professor Janet and to my classmates. So today I was assigned to discuss about the hydrogen gas in a source of alternative energy. So what is hydrogen gas and what are some examples of it? So ang hydrogen gas ay isang uri ng gas na binubuo ng mga molecules ng hydrogen. Ito ay tinuturing na isang clean burning fuel dahil kapag ito ay nasusunog, nagiging tubig ito or vapor lamang ang resulta. Water vapor. Ang hydrogen gas ay maaaring gamitin bilang alternatibong energy sa pamamagitan ng fuel source upang mag-produce ng electricity. So, isang halimbawa po dito is yung transportation. Ginagamit ang hydrogen gas sa fuel source ng ilang sasakyan tulad ng hydrogen fuel cells vehicles. So, upang magpatuloy sa pagtakbo ng walang emisyon ng polusyon. Pangalawa is yung energy. Maaaring gamitin ang hydrogen gas upang mag-produce ng electricity para sa mga tahanan at industriya. So, yung pangatlo po natin is yung industry. Ito po ay ginagamit ang hydrogen gas sa industriya tulad ng pagmimina at paggawa ng chemical. And yung last po natin is yung space exploration. Ginagamit naman po ito bilang rocket fuel sa ilang spacecraft para sa space exploration, and that's the hydrogen gas. So the next is all about the renewable sources of energy. So ang renewable energy sources ay ang mga uri ng energy na nagmumula sa likas na pagkukunan na hindi naubos at maaaring maibalik. Ito ay malinis at hindi nagdudulot ng malalang epekto sa ating kapaligiran tulad ng fossil fuels. So ilan sa mga halimbawa nito ay solar energy, wind energy, hydroelectric energy, and biomass energy at geothermal energy. So ang paggamit ng renewable energy sources ay isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa climate change at pagpapabuti sa kalidad ng hangin at tubig sa ating kapaligiran. Next slide is the biomass. Ang biomass ay tumutukoy sa organic matter mula sa mga halaman at hayop na maaaring gamitin bilang energy. Ito ay isang renewable energy source dahil ang mga halaman at hayop ay maaaring palitan sa loob ng isang maikling panahon. Ang biomass ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan upang makagawa
ng energy tulad ng pag-init at pag-generate ng mga kuryente ng energy ng kuryente. Yun na nga. So, ang mga halimbawa, no, ang mga halimbawa ng biomass is yung biomass energy. Ang biomass energy ay maaaring gawing biogas mula sa mga pag-ferment ng organic matter tulad ng pagkain at basura. Ang biogas ay maaaring gamitin sa pag-generate ng kuryente at pagpainit ng mga tahanan. Ito yung heater pag sa ibang bansa, ayun yung meron silang sa loob ng bahay kung mayroong aircon, kasi sa ibang lugar naman sa ibang bansa malamig, so kinakailangan nila ng heater, kaya yun po. And next one is next example is the biofuels. Ang mga biofuels tulad ng ethanol at biodiesel ay maaaring gawin mula sa mga halaman tulad ng mais at tubo ng asukal. Ang mga biofuels ay maaaring gamitin sa mga sasakyan bilang alternative ng fuel, wood, and for the next is the wood and agricultural residues. So, ang mga residue mula sa pagtatanim ng halaman at pagproseso ng kahoy ay maaaring gamitin bilang biomass para sa mga pag-init at pag-generate ng energy. And yung ating pong last is yung animal manure. So, ano nga ba yung animal manure? So, ito po yung mga dumi ng hayop, tulad ng dumi po ng hayop, tulad po ng tupa at baka, no? So, ayun, ang bulate at lason mula sa mga, tulad ng sabi ko, tupa at baka ay maaaring gamitin sa pagfermentasyon upang makagawa ng biogas. And that's yung ating biomass. Next slide is all about the hydro energy, no? Ano nga ba ang hydro energy at ano ang mga halimbawa nito? Ang hydro energy o hydroelectric power ay isang uri ng renewable energy na ginagamit ang lakas ng tubig upang mag-produce ng elektrisidad. Ang proseso ng hydro energy ay sisimula sa pag-imbak ng tubig sa dam o reservoir kapag kailangan ng kuryente o binubuksan ang mga gate ng dam upang ang tubig ay bumaksak pababa sa turbine na siya magpapatakbo ng generator upang mag-produce ng elektrisidad o ng energy. So, ang halimbawa po dito is yung hydro energy o yung hydroelectric dams po. Ang mga dam tulad ng Angat Dam sa Bulacan, no, ay nagpo-produce ng hydro energy sa pamamagitan ng paggamit ng tubig mula sa ilog upang magpatuloy ng pag-ikot ng turbines at pag-generate ng kuryente. And the second one is the run of river hydroelectric systems. Ito ay sistema ng hydro energy kung saan hindi kailangan mag-imbak ng malaking dam ng tubig. Sa halip ginagamit ang natural na daloy ng ilog upang pagkunan ng energy. And that's yung hydro energy. And those are all my topics. And next, discuss the following topic will be John Christian Makayan. But before that, I have a short reflection. So, yun nga ba, yung natutunan ko po sa topic ko is yung alternatibong energy ay isa nga po mahalagang solusyon para sa pagbabago ng klima at pagkakaroon ng sustainable na supply ng energy sa paggamit nito. Hindi lamang natin na nababawasan ang paggamit ng fossil fuels na nagdudulot ng pollution at pag-init ng mundo, kundi pati na rin ay nakakatulong tayo sa paglikha ng mas malinis at mas magandang kinabukasan para sa ating planeta at sa mga susunod na henerasyon. And that's all. Thank you for your listening. Again, the next reporter is John Christian Makayan. Thank you. My name is John Christian Makayan, and this is all about the geothermal energy and the solar energy, and the last is tidal energy. Ano nga ba ang geothermal energy? Ang geothermal energy ay init sa loob ng lupa. Ang salitang geothermal ay nagmula sa salitang Grego na gego at til. Ang geothermal energy ay isang
renewable energy source dahil ang init ay patuloy na nagagawa sa loob ng lupa. Gumagamit ang mga tao ng geothermal energy or heat para sa papaligo at para sa pagpapainit ng mga gusali at para sa pagbuo ng kuryente. At ano nga ba ang solar energy? Ang solar energy ay uri ng enerhiya na nalilikha ng araw. Ang enerhiya ng solar ay maaaring gamitin ng direkta o hindi direkta para sa paggamit ng tao. Ang mga solar panel na dito na ay isa sa rooftop na, na ginagamit para mabawasan ang kuryente at mabawasan din ang gastos para para maging zero balance ang kuryente. At malaking tulong po ang solar panel dahil para sa gastos. At ano nga ba ang tidal energy? Ang tidal energy ay isang renewable energy na pinapagana na natural sa pagtaas at pagbaba ng mga tubig at agos ng karagatan. Ang ilan sa mga teknolohiyang ito ay kinabibilangan ng turbine at paddle. At ang reflection ko po sa aking topic ay panatilihin po natin maging maayos at maging pahalagaan ang ating kalikasan dahil kung di natin papahalagaan ang ating kalikasan ay malaking perwisyo or pagbabago sa ating mundo. At yun lang po. That's all. Thank you po. Energy, so that produce electricity. So the next one is wood energy. Wood energy ties in the with biomass as it is still renewable but must be burned during electricity production, which makes it sample for out environment. So dito naman po sa wood energy is yung using wood or burnt wood, it will make energy that will make produce electricity. That then the main disadvantage of this wood energy is to harmful for our environment, for our environment. So this is the example of the wood energy. And Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. My name is Mikey Gares. My topic is all about
alternative and renewable energy resources in the Philippines. We have sufficient resources that can be harnessed to produce stable power needed to electricity, home fuel business. Ang ibig mong sabihin dito ay meron tayong sapat na mga napagkukunan na maaring tahanan upang makagawa ng matatag na kapangyarihan na kailangan sa mga bahay at kuryente at negosyo, katulad ng gasoline. May reflections po is pahalagahan po natin ang mga nasa paligid natin at yung mga nag-release po sa atin ng mga pangangailangan natin tulad po ng kuryente, tubig, at kung ano pa yung katulad ng mga pagkain, at dapat po wag po natin itong sagarin. That's all po. Thank you.